di ba pa? Nika, naglalaro ka ba ng clay ng bata ka? Yes, DG. I love clay. Gumagawa ko ng iba't ibang mga figura using clay. Talaga, ha? Pero ngayon, Nika, hindi lang laruan ang gamit ng clay. Gamit din ito pang forma. Paano? Ito, panoorin natin. Kilala ang material na clay sa gamit ng mga bata sa laro o play. Pero ngayon, gamit na rin ito bilang aksesorya sa katawan. Si Angeli, mahilig sa mga burloloy na kakaiba. Simula pa noong nag-aaral siya, marami ng fashion accessories na nagawa na niya. Pero dahil gusto talaga ay maging unique, naghanap siya ng materyales na alam niyang kakaiba at click. Kaya resulta, clay materials ginamit ni Angeli. Nag-start lang talaga ako sa, bali hobby ko lang talaga siya. Na nung college, nung 2002, 17 pa lang ako noon, nahilig akong gumawa ng mga stretch bracelets gamit yung wala ng TV. Yung mga materials na nabibili sa Divisoria. Kaso ng time na yon, sobrang dami na rin kasi gumagawa ng accessories. So, parang na-bore na ako dun sa mga usual na nakikita, yung mga nabibili. Kaya nag-decide ako, dapat maiba yung produkto ko. Maiba yung, una kasi diba hindi pa ako nagsisell. So parang para sa sarili ko lang, ayokong makakita na may makasalubong ako na pareho kami ng suot, parang gano'n. Kaya customized talaga yung accessories ko nung college. Tapos, di sinusuot ko siya sa classroom. Pag pumapasok ako, nakikita nung classmates ko. Tapos laging tinatanong, saan ko ba nabili? So sinasabi ko, gawa ko lang. Kaya parang doon nag-start. Maraming umorder. So finally, nag-decide ako, baka pwede talagang pagkakitaan. Sa maliit na puhunan, negosyo ay sinimulan. At ito ay talagang kanyang pinangatawanan. Una, marami nang masyadong gumagamit ng same material na yun. Tsaka, mahal pa siya. Kaya nag-isip ako ng way para naman maiba yung mga gawa ko. Research ako para makahanap ng bagong material. Kasi sa isang book, nagtitingin-tingin ako sa bookstore. Nakakita ako ng libro paano gumawa ng sarili mong clay beads. Tapos, nung time na yun, ang hirap pang makahanap ng polymer clay dito sa Pilipinas. Polymer clay yung material na ginagamit ko. So, nagpapabili pa ako sa mga relatives abroad. Tapos, tuwi lang may umuwi, kunyari pag Pasko, saka lang ako nakakakuha ng clay. Kasi wala talaga mahanap noon dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, nag-start lang talaga ako with 500 pesos. Lilibre ko ng nanay ko. Binilan ako ng tools, ng materials. Ito yung, parang ordinary materials pa lang galing sa Divisoria. Tapos, nung nagsimula na akong mag-clay, medyo doon na nagsimula yung malaking gastos. Kasi yung, kunyari, yung polymer clay, lumalabas siya ng 150 pesos isang bar. Isang kulay lang yun. So, kung gusto mong makarami ng gawa, kung gusto mong iba-ibang kulay, kailangan mong mag-collect ng iba-ibang colors din ng clay. Hindi mo kailangan talagang gumastos ng malaki pagdating sa tools. Kasi pwedeng yung mga found objects lang sa bahay, pwedeng yun yung gamitin. Kumbaga, pagiging resourceful na lang para makatipid ka.